Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasaiyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Maria, aba, ngunit pinagindapat. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sa tradisyonal na ugnayan sa pagitan ng amo at utusan, walang boses ang huli. Tanging ang amo lang ang may karapatang magpahayag. Ang salita niya ay batas. Para bang walang sariling isipan ang utusan at wala siyang sariling damdamin at desisyon. Lahat ng kanyang gagawin ay ayon lang sa kagustuhan ng kanyang amo. Pero hindi iyan ang pamantayan ng Diyos. Kahit na napakalayo ng distansya sa pagitan ng may likha sa kanyang nilikha, na higit pa sa distansya ng amo at utusan, nagdesisyon ang Diyos na iangat ang antas ng tao. Nagtaya siya sa malayang desisyon ni Maria kung tatanggapin ito ang plano ng kaligtasan. Matalinong pagtataya ang ginawa ng Diyos dahil nadamanan niya ang buhay pananalig ni Maria bago pa maganap ang pagbabalita ng anghel. Aktibong paghahanap ng malalim na pag-unawa kaysa blind obedience ang lumutang sa pagkilatis ni Maria sa balitang dala ng anghel. Ito ang pagmumulan ng marubdob na pakikilahok at pakikiisa ng mahal na birhen sa kalooban ng kataas-taasan. Bagamat utusan ang tingin ni Maria sa kanyang sarili, subalit matibay at malalim na pananampalataya ang naging pundasyon ng kanyang tugon. May boses siya, ito ang nagbigay tinig sa kanyang damdamin at pagpapasya. Pananampalatayang naghahanap ng pag-unawa ang siguradong ugat ng malalim na pakikilahok natin sa plano ng kaligtasan sa ating panahon. Matutunawa tayo sa halimbawa ng mahal na ina.
Amen.